Bakit po ma? Ulit ni Gab sa tanong ng kanyang ina na nasa likod ng pinto. Sasabihin ko sana na paalis na ang mga natitirang bisita pero okay lang. Ako na lang magsasabi anak, magpahinga na lang kayong dalawa. Ngiting sagot ng ina saka tumalikod na. Gawa kayo agad ng apo ko ha. Dagdag pa niya saka tuluyan ang lumabas sa kwarto. Agad natanggal ang ngiti nilang dalawa nang makaalis ang ginang. Bumalik ka na sa higaan mo, tulak ni Alexa kay Gabriel nang mapansin na pumipirmi na siya ng higa. Dito na lang ako. Dito na lang kaya ako. Baka bumalik si mama eh. Maglalagay na lang ako ng unan sa pagitan natin. Ngising sagot pa ni Gabriel. Hindi pa pwede. Alis! Sagot naman ni Alexa sabay pulot sa una ni Gabriel at iabot sa kanya. Walang nagawa si Gab kundi ilapag ulit ang comforter sa sahig. Kinaumagahan ay maagang nagising si Alexa. Madilim pa sa paligid at hindi pa gising ang lahat nang bumaba siya mula sa kwarto nila ni Gabriel. Nadatan niya ang isa nilang kasambahay sa kusina. Magandang umaga manang, bakit naman ang aga niyo pong gumising? Tanong niya dito. Kailangan kasing magligpit sa mga nagamit kahapon, Ma'am Alexa. Kayo po, ba't ang aga niyong gumising? Balik tanong ni Manang. Naku Manang, huwag mo na akong tawaging Ma'am. Alexa na lang. Uuwi sana ako sa bahay. Saglit lang at kukuha ako ng gamit. Wala pa kasi akong gamit na nadadala dito eh. Ganun po ba? Teka po at gigisingin ko na lang si Mang Oscar para ihatid kayo sa inyo. Wag na po. Kung alam niyo kung nasa ng susi ng sasakyan, ay yun na lang ang ibigay niyo. Utos niya. Agad naman na kinuha ni Manang ang susi ng sasakyan ni Gab. Marunong namang magmaneho si Alexa dahil kahit papano ay may sasakyan naman sila noon. Nung nasa Maynila pa sila, agad siyang umalis dahil ayaw niya makita siya ng mga tao na suot niya ang t-shirt at boxer short ni Gabriel. Nang nagising si Gab ay hapo-hapo ang kanyang likod. Nananakit pagkahiga sa lapag. Alexa, gumising ka na dyan, tanghali na. Pikit matang wika niya kay Alexa. Walang Alexa na tumutugon kaya tumayo siya at nakitang wala na si Alexa sa kama. Mabilis siyang bumaba para hanapin ito. Nasaan si Alexa? Tanong sa isang kasambahay. Naku sir, maaga po siyang umalis kanina. Dala-dala ang inyong sasakyan. Sagot pa nito. Saan daw siya pupunta? Sa kanila daw po kasi kukuha ng damit. Ah, sige. Ipaghanda mo na lang ako ng agahan Manang ha. Tiyak doon na siya kakain. Utos pa nito. Sa kasambahay, agad siyang bumalik sa kanyang kwarto. Dinampot niya ang kanyang hinihigaan at pinatong sa kama. Saka dumiretso na sa banyo. Pagkaligo ay nagbihis na siya para pumasok sa opisina. Nang bumaba siya para kumain ay nandun na sa mesa ang ama at ina. Good morning po, bati sa mga magulang. Oh, nasa ang asawa mo? Balik tanong ng ina. Sumaglit po sandali sa kanila. Kumuha ng damit kasi wala pa siyang nadadala rito. Paliwanag pa nito. Umupo na siya para kumain na rin. Kumusta naman ang unang gabi niyo, iho? Mabibigyan niyo na ba ako ng apo? Maluwag na ngiting tanong ng ina. Ma, bakit? Wala bang nangyari? Anak? Tanong niya ulit. Ikaw talaga, Lucila. Bigyan mo naman ng oras ang dalawa. Ninanamnam pa nila ang kanilang buhay mag-asawa eh. Salo pa ng ama. Hindi na lang umimik si Gab para tapos ang usapan. Mayroon pala kaming surpresa ng papa mo pero sasabihin namin pagdating ni Alexa. Ani pa ng ina. Bakit hindi niyo na lang po sabihin sa akin? Dapat kasama si Alexa para masaya. Sagot pa uli ng ina. Mamayang hapon na siguro siya uwi. Dadaanan ko na lang siya. Papasok sa trabaho. Oo nga pala iho. Dahil nasa iyong pangangalaga ng ating mga negosyo ay dapat huwag mo akong bibiguin. Sana'y mapalago mo pang mga ito para din naman sa pamilyang bubuin mo. Seryosong wika ng ama sa kanya. At saka pala iho, si Alexa dapat sa kumpanya na rin natin siya magtrabaho. Dagdag pa nito. Hayaan niyo po pa, kakausapin ko siya tungkol dyan. Huwag kayong mag-alala, ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko para mapalago pa ang ating negosyo. Maraming salamat din sa pagtitiwala sa akin. Malumanay niyang sabi sa ama.
Basta, wag mo lang akong bibiguin iho at dapat ay mabigyan mo na din kami ng apo ng mama mo. Napaubo si Gab sa winika ng ama. Wag po kayong mag-alala, susubukan namin. Pa, ma. Matapos siyang kumain, agad siyang umalis para pumasok sa kanyang opisina pero dadaanan muna niyang asawa. Kasalukuyang kumakain ang pamilya ni Alexa nang dumating siya. Halika iho, kumain muna tayo, alok ng biyanan. Katatapos ko lang po ma, kumain na ako sa bahay para diretsyo na kami ni Alexa sa trabaho. Ganun ba? Sige. Sige na anak, dalian mo na dyan. Pagmamadali naman ni kay Alexa na hindi man lang binati ang asawa. Nang makakain ay nagbihis na. Habang nagbibihis si Alexa ay kinausap ng ina nito si Gab. Kumusta ang buhay mag-asawa? Kumusta si Alexa sa inyo? Tanong nito. Okay lang naman po ma, medyo napagod lang kahapon. Dapat sana kasi hindi muna kayo papasok niyan. Wala ba kayong planong honeymoon na dalawa? Pag-isipan pa po namin ma. Sagot niya pero hindi pumasok sa kanilang isip ang honeymoon dahil pagpapanggap lang naman ang lahat. Tara na, aya ni Alexa pagkalabas sa kwarto. Siya nga pala ma, nag-iimpake na ako ng damit ko na iba. Dadaanan ko na lang mamayang hapon. Pag uwi ko, galing trabaho, pakuha ko na lang sa driver para diretso uwi na lang tayo mamayang hapon. Sabad pa ni Gabriel. Oo nga naman anak, may asawa ka na. Kaya dapat bigyan mo din siya ng oras lalo pat ikakasal nyo lang. Hindi na kumontra pa si Alexa kaya umalis na sila. Habang nasa daan sila, hindi ba pwedeng magpaalam ka naman sa akin kapag aalis ka ng bahay? Sabi pa ni Gab sa kanya. Tulog ka pa kanina kaya hindi na ako nagsabi, sagot naman niya. Kapag nasa bahay ka, pwede bang umarte ka naman na may pakialam ka kahit sa harap lang ng mga magulang ko? Ano ito? Pinapagalitan mo na ako agad? Sinasabi ko lang kasi unang araw na mag-asawa tayo, umalis ka na lang ng walang paalam. Nagsabi naman ako kay Manang Kahit na, dapat magsabi ka din sa akin para kapag nagtanong sila ay alam ko ang isasagot ko. Giit pa din ni Gab sa kanya. Sumimangot lang si Alexa at itinunang mata sa labas ng sasakyan. Sabi nga pala ni Papa na doon ka na raw sa kumpanya magtrabaho. Total sa akin na din naman ang pangangalaga ng mga ito. Saka mag-asawa na tayo, wika pa ni Gab. Hindi ba pwedeng doon na lang ako sa trabaho ko? Ngayon pa. Para hindi na tayo mahirapan kapag magkasama tayo. At least kapag hindi tayo magkasama sa isang gusali, ay hindi na natin kailangang umarte pa. Tanggi pa ni Alexa. Hindi naman natin pwedeng sabihin sa kanila yan na rason. Kung ayaw mong sa kumpanya magtrabaho, ako na lang ang kakausap kay Raymond para pakawalan ka na sa kumpanya niya. Kailangan din natin gawin to, kumbinsi naman ni Gab. Ano bang balak mo? Nakaw mo naman ang kontrol sa mga negosyo niyo Ano pa ba ang kailangan natin gawin? Pagkuha na tanong ni Alexa. Kailangan pa din natin magpanggap kahit na ilang buwan lang. Hindi naman pwedeng magpaanal na lang tayo agad-agad Ikakasal lang natin. Kahit na mga ilang buwan lang tapos ako nang bahala. Okay, maiksing sagot pa niya. Nang maihatid niya si Alexa sa opisina nito ay dumiretso na din siya sa kanyang opisina. Lahat ng kanyang mga empleyado ay binabati siya habang papasok siya sa gusali. Lahat ay masaya sa kanya dahil sa wakas ay nag-asawa na din ang kanilang boss. Ganon din ang nangyari kay Alexa. Ma'am Alexa, congrats po. Bati pa ng bawat empleyado sa kanyang opisina. Kahit si Raymond na boss niya at kaibigan ni Gabriel ay binati din siya pagdating nito. Galing sa out of town conference nito. Sinundo ulit siya ni Gab si Alexa sa hapon. Umakyat siya mismo sa kanyang opisina. Lahat ng nakakakilala sa kanya na siya ang asawa ay nginingitian siya na animoy para siyang artista. Hindi tuloy niya may tago ang ngiti sa mukha niya. Oh, ba't umakyat ka pa dito? Tanong niya nang makasalubong niya ito palabas na opisina. Siyempre, ayaw mo bang sinusundo ka ng asawa mo? Sagot pa ni Gab habang papalapit sa kanya ay hinalikan siya sa kanyang pisngi. Nakatitig ang mga pants mo bulong niya. Agad naman nag-plus ng isang matamis na ngiti si Alexa.
This is it again. Bulong pa nito sa kanyang sarili. Naku ma'am, Alexa, bagay na bagay ko po talaga kayo. Promise, bulalas ng isa sa mga empleyado na agad namang sinang-ayunan ng iba. Maraming salamat. Sige, mauna na kami ha. Magsiuwian na rin kayo. Magiliw din niyang sagot. Magkahawa kami silang umalis ni Gab. Saka lang nabitawan nang makasakay na sila sa kotse ng lalaki. Si Gab habang pinapaandar ang sasakyan. Nang makarating sila ay nagpalit lang sila ng damit bago bumaba sa may sala. Pinatawag kasi sila ng kanilang mga magulang. Gaya ng ginawa nila sa opisina ay magkahawak kami silang dalawa na humarap sa mga magulang ni Gab. Alam niyo bang natutuwa ko kapag nakikita ko kayong ganyan? Ngiting wika ng ina habang pinagmamasdan silang magkahawak ang kamay. Napangiti lang silang dalawa bago umupo sa harap. Kaharap nilang sopa? Ano po bang pag-uusapan natin ma? Tanong ni Gab. Yung tungkol sa sorpresa na sinasabi namin ng iyong ama. Kaninang umaga? Mukhang malaking sorpresa yan ma. Ano po ba yun? Si Alexa naman. Ito kasing mama niyo gusto na daw magkaapo agad kaya naman ay nagpabook siya ng flight niyo papuntang Boracay bukas. 1 week vacation just the two of you. Paliwanag pa ni Senior Magno. Po, gulat na sagot ni Alexa. Oo, kaya bukas na bukas din ay aalis kayo. Pero ma, paano mga trabaho namin? Tanong pa ni Gab. Oo nga po, baka hindi ako payagan ng boss ko. Segunda naman ni Alexa. Kami nang bahala diyan. Huwag na kayong umangal na dalawa at bigyan niyo kami agad ng apo. Sabik na kami ng papa niyo. Giit pa ni Senyora Lucila. Nagkatinginan tuloy silang dalawa. Hindi na talaga nila ito matatanggihan. Ano kaya mangyayari sa kanila sa pupuntahan nila? Nakaimpake na ang para sa isang linggong gamit nila ni Gab at ni Alexa patungong Boracay. Si Mang Oscar na driver na lang nila ang maghahatid sa kanila sa airport. Sana naman pagbalik niyong dalawa ay may apo na kami. Birong bilin pa ni Senyora Lucila sa kanila. Si mama talaga masyadong nagmamadali. Sagot pa ni Alexa. Siyempre, tumatanda na kami ng papa niyo. Gusto naman namin na maalagaan muna ang apo namin bago kami mawala sa mundo. Umalis na kayo bago pa kayo maiwan ng eroplano. Pagmamadali pa ni Senior Magno. Matapos silang magpaalam sa mga magulang ay umalis na din sila pero bago sila pumuntang airport ay dumaan muna sila sa bahay nila. Alexa para magpaalam sa mga kapatid at ina. Ilang araw kayo doon? 1 linggo lang po ma, babalik din po kami agad. Surprise pa niya ni na mama at papa ito kaya hindi na kami nakapagpaalam ng maayos sa inyo, paliwanag pa ni Gab. Okay lang, mag-iingat kayo doon. Iho, sa kaalagaan mo tong si Alexa, ha? Bilin pa ng ina ni Alexa. Huwag po kayo mag-alala ma, ako pong bahala sa kanya. Ngiting assurance pa ni Gab. Umalis sila agad ng makapagpaalam. Hindi alam ni Alexa kung anong dadatnan nila doon o kung anong mangyayari sa kanilang dalawa. Ilang oras lang ay nasa Katiklan Airport na sila. May naghihintay na sa kanila doon papuntang Boracay. Kasama yun sa kinuha ng kanyang mama para hindi na sila mahirapang dalawa. Sa kakaibigan ng ina ang may-ari ng 2 Seasons Beach Resort na pupuntahan nila. Sumakay sila ng bangka papunta sa nasabing resort. Marami sila sa bangkang yun at nataon na nakatayo silang dalawa dahil sa unang beses na sumakay si Alexa sa bangka ay para siyang bata. Napapakapit siya kay Gab habang nasa laot sila. Minsan ay nahiya siya kapag napapahawak siya dito. Kaya binibitawan niya agad na muntik na siyang matumba. Kumapit ka na lang kasi, wika pa ni Gab. Kinuha ang kamay niya para ihawak sa kanyang braso. Walang choice si Alexa kundi kumapit sa bisig ni Gab. Kundi ay baka matumba siya. Buti na lang ay sanay si Gab sa ganitong mga bagay. Kaya naman ay nalalayan siya nito. Ilang oras din na biyahe ang inintay nila bago marating ang resort. Sobrang pagkamangha ni Alexa sa ganda ng lugar. Para siyang nasa paraiso. Idiniretso sila sa kanilang kwarto. Medyo kalakihan din ang kwarto nila at kumpleto ang gamit sa loob. Matapos may pasok
sa room. Ng room attendance ang kanilang gamit ay agad na umupo si Alexa sa sopa. Halatang pagod nito sa biyahe. Teka, isa lang palang kama dito, wika niya nang mapansin ang kama sa kanyang harapan. Siyempre, ano bang inaasahan mo Mag-asawa tayo. Sa pagkakalam nila, sagot naman ni Gab. Napatingin siya dito. Kasalukuyan siyang naghahanap ng damit sa kanyang maleta. Napansin agad iyon ng lalaki. Don't tell me na patutulogin mo na naman ako sa lapag, tanong agad ni Gab. Alangan naman na magtatabi tayo sa kama. Bakit hindi? Ang laki-laki ng kama para sa ating dalawa. Kung kinakatakot mo na pagsasamantalan kita, hindi ko gagawin yon. Diretsang sagot ni Gab. Kahit na, ayaw ko mahiga sa lapag. Bahala ka kung anong gusto mo, pilit din ni Gab. Napasimangot siya dahil sa tinura nito. Bigla siyang lumabas sa kwarto at tinungo ang information ng inn. Hi, magtatanong lang sana ako. If may available rooms po kayo dito. Tanong niya sa babaeng nandun. Naku ma'am, fully booked po kami ngayon. Bakit po? Kailangan po ba? May bisita po ba kayong darating? Tanong pa ng babae. Wala naman. Sige. Salamat miss ha, sagot niya saka nagmamadaling umalis. Kasi mangot pa siya rin siyang pumasok sa kwarto nila ni Gab. Nakapamiwang itong tumingin sa kanya. O ano? Nakakuha ka ng hinahanap mo? Diyan ako sa kama. Diyan ka sa baba. Matapang na sabi niya. Ano? Hindi po pwede. Kung gusto mong mahiga sa lapag, bahala ka. Pero ako, ayaw ko. Hindi pa rin nagpapatinag si Gab. Padabog na kinuha ni Alexa ang kanyang maleta at binuksan ito. Namili siya ng damit na isusuot dahil sa tirik pa naman ng araw ay napagpasyahan niyang maglakad-lakad sa may tabing dagat para maalis ang inis niya. Pumasok siya sa banyo at nagpalit ng damit. Paglabas niya ay nakasuot na siya ng isang mini short at spaghetti strap na shirt na pinatungan niya ng manipis na tela. Pagkakita ni Gab sa kanya ay napatigil siya dahil sa iksi ng damit na suot ni Alexa. Kitang-kita niyang hubog ng katawan nito. Dinampot niya ang sunglass at beach hat na ipinatong niya sa kama saka isinot yun at dinampot din ang hawak na cellphone. Napansin niya pagtingin ni Gab sa kanya. Why? Mabilis na inalis ni Gab ang kanyang tingin at itinoon sa paghahalungkat ng damit. Wala, saan ka pupunta? Saan ako pupunta sa tingin mo? Supladang balik tanong ni Alexa at tuluyan na siyang lumabas. Nang makalabas si Alexa sa kwarto ay umiling-iling tong si Gab habang si Alexa ay diretsyong tumungo sa tabing dagat. Ramdam niya sa kanya mga paang lamig ng tubig mula dito. Naglakad-lakad siya habang panay ang pabulong-bulong niya sa sarili. Wala man lang kajintay gentleman. Papatulogin ba naman ako sa lapag? Ano siya? Nakakainis. Nakakainis talaga. Ngit-ngit niya sa kanyang sarili. Nasa ganun na siyang kalagayan ng biglang mag-ring ang cellphone na hawak-hawak niya. Nanlaki ang mata niya na makita niya kung sino ang tumatawag. Si David Torres ang tumatawag, ang kababata at best friend niya nang matagal sa Maynila. Si David na hindi niya naalalang tawagan o text mula nang umalis sila sa Maynila. Hello, David, sagot niya sa phone. Alexa, akala ko ay binura mo na ako sa kontak mo. Long time no talk. Or text, kumusta ka na dyan? Sunod-sunod na tanong ni David sa kanya. Okay lang naman kami, David. Marami nang nangyari sa amin mula nang umalis kami dyan. Ikaw, kumusta ka na? Magiliw naman niyang balik tanong. Heto, mabuti naman ako. Bala ko sana magbakasyon diyan. Na-miss na kita Hindi mo man lang ako tinatawagan mula noon. Nakakatampo ka na ha. May himig pagtatampong ang wika ni David. Pasensya na David ha. Sobrang dami lang kasi na mga nangyari sa amin. Saka wala pala ako sa Ilocos ngayon. Ha? Bakit? Nasa Boracay ako ngayon. Boracay? Nakapagbakasyon ka pala ha? Sino kasama mo? Mahabang kwento ha, David. Kaya nga ako tumawag. Diba? Para makibalita sa'yo, Alexa. So dali, magkwento ka na. Get naman ni David sa kanya. Dahil sa best friend at pinagkakatiwalaan ni Alexa si David ay kinento niyang lahat ng mga nangyari sa kanila ng kanyang pamilya sa Ilocos at pagpapakasal niya kay Gab nang wala sa plano. Kinento niya nang walang labis at walang kulang pati ang pagpapanggap nila.
Kaya ako ngayon nandito sa Boracay kasama ng asawa kong si Gab. Huling sambit niya. Hindi nakaimiksig. David na nasa kabilang linya. Hindi makapaniwala sa mga nangyari sa kaibigan niya. Ang kaibigan niyang matagal na niyang lihim din na iniibig. Dinig na dinig ni Alexa